at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumiri. Mga kapatid, nasa ika-13 tayo na linggo sa karaniwang panahon ng taon B ng ating pagdiriwang. Ngayon ay tinatawag din natin Linggo ni Apostol San Pedro ad Obulum Sancti Petri. Mga minamahal ko mga kapatid, sa Ebanghelyo, makita natin si Jesus na nagpapagaling sa isang babae at bumubuhay sa isang batang namatay na. Bagamat ang kamatayan ay bahagi na ng ating buhay, hindi niloob ng Diyos na tuluyang maglaho ang tao pagkatapos pumanaw sa daigdig. Isinugo ng Ama ang kanyang anak upang puksain ang kamatayan at ipagkaloob sa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan. Upang tayo may marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinatuluyan ka. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubunyi ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aaral
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinuko ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kalooban. Huwag mong ipahintol na sa katulian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisika sa pagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po, Ma. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan, pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ay kinahinatnan ng napakalalim na sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang, daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon
Siya ay awitan ng lahat ng tapat ng mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay aalalahanin at pasasalamatan. Hindi nagtatagal, yaong kanyang galit at ang kanyang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y tinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o Poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, Poon, ako ay dinggin mo sa iyong tulungan. Nadama ko't galak ng iyong hubarin ang aking panluksa, sa pasasalamat sa iyo, o Poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaanan ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sa mayor, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinaglipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan. At ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin
at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan pat halos maipit na siya. May ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananagpoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinanuunan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi. Nang ibig sabihin, ining sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya 12 taon na at namangha ang lahat. Maigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at inuutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna, Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa 13 tayo na linggo sa kalimang panahon sa taon B ng ating pagdiriwang. Atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan na hindi po nilikha ng Diyos upang dumating ang kamatayan sa tao, bagkos ito ay dahil sa demonyo o sa diablo na siyang nagbigay ng paraan na tinukso ang tao upang mamatay. Pero iniligtas tayo ng Panginoon ayon pa sa Salmo 29 at sinasabi na sa pangalawang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 8, verso 7 hanggang 15 na ating pagbasa, magkaroon na tayo ng panibagong paningin na kung saan dapat uunlad ang ating pananalig at sa pananalig tayo ay magkaroon ng magandang pakitungo sa kapwa-tao upang walang maghihirap, magkaroon ng pagtutulungan. At ito ay dahil sa pag-unlad sa pananalig. Sa ating Ebanghelyo nga ni San Marcos, Kapitulo 5, verso 21 hanggang 43, ito ay tungkol sa pagbigay buhay ng ating Panginoong Hesus sa anak ni Jairo na isang pinuno ng sinagoga. Kung atin pong tingnan, ang pinakasusi po na paksa sa ating mga pagbasa ay tungkol sa pananalig. Sa versikulo 36,
Kapitulo 5, Ibanghel ni San Marcos, sinasabi ng ating Panginoon, huwag kang mabahala, manalig ka. Yun rin ang pagbibigay lakas sa atin ngayon ng Panginoon. Napakaraming mga pagsubok sa buhay ngayon. Napakaraming kaguluhan sa mundo. Pati na ang West Philippine Sea, napakagulo na. Kailangan natin na manalig tayo sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, manalig ka sa Diyos. Manalig tayo sa Diyos at upang ang ating pananalig sa Diyos ay mabigyan ng isang buhay na pagsasaksi at pagsabuhay, pumalakpak tayo sa Panginoon na ating binibigyan ng papuri at papugay at manalig tayo sa Kanya. Manalig sa Diyos. Sa salitang Hebreo, ang pananalig ay imuna. At ito yung napakahalaga na bahagi sa isang ugnayan natin sa Diyos. Imuna, pananalig. Pero dahil ang ating mga pagbasa din sa Bagong Tipan ay nakasulat sa Koinoko na Grigo, ang pananalig ay pisti. Masama sa atin yung salitang pisti, pero ito po sa Koinoko na Grigo ay mananalig. Sa salitang Latin, pedem. At ano ba ang gawin natin upang tayo'y manalig? Una, dapat nating tingnan na ang pananalig ay mayroon pong salik na iba't ibang mga bagay. Ang una, batayan ng ating pananalig. Pangalawa, ano ang ating magawa sa pananalig? Pangatlo, paano tayo lalago sa pananalig? Una, ang tunay na batayan ng ating pananalig ay mayroon tayong Diyos. Diyos na mabuti at dahil sa Kanyang kabutihan, nilikha tayo nung una na Kanyang kawangis at larawan na hindi sana mamatay. Pero ang tao ay nagpasya pa rin mamatay dahil pinili yung demonyo. Ito yung batayan natin na may pag-asa pa rin tayo sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay pumarito sa atin upang baguhin ang lahat. At ang pagbabago ay Kanya pong ipinangako na kapag ka manalig sa Kanya, tayo'y magkaroon ng buhay. Kaya sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 10, nasabi ng Panginoon, ako'y naparito upang magdala ng buhay at ito'y ganap at ikasasya. Ngayon, ipinapahayag niya sa ating Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 5 na siya ay nagdala ng buhay. Namatay ang dalagita 12 anyos na anak ni Jairo na pinuno ng sinaguga. Sinaguga, ibig sabihin chapel. Pinuhay niyang muli upang kanyang ipahayag na ang kabutihang loob ng Diyos ay ang pagbibigay buhay sa atin. At kung tayo'y manalig sa Kanya, magkaroon tayo ng buhay. Hindi lang buhay, buhay na ganap at ikasya. Plakpakan natin uli ang ating Panginoon na siya ay puno ng buhay at siya'y nabuhay muli. Namatay siya para sa atin o Kanyang ipinapahayag na pinayaran niya tayo upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kailangan tayo manalig. Paano ba manalig? O magkaroon ng panampalataya? Mulat sa Paul, ang ating pagkatao ay nanalig na tayo. Ito yung tinatawag na sa simula pa, nasa sinapupunan pa lamang ng ating magulang. Tayo ay nilikha na upang manalig. At ito yung mga sinuuna na pananalig. Hanggang ating nakamtan ang paraan dahil sa ating sining o kultura, paano tayo magkaroon ng panalig mula sa mga magulang at mga kapatid natin at ibang tao,
hanggang lumago tayo at magkaroon na itong pangsarili na pagtingin sa ating buhay, pananalig o panampalataya, hanggang tayo ay magkaroon ng tinatawag na isang pangkalahatan na pananalig. Ang pananalig ay dapat palaguhin sa pamagitan ng ating pag-aaral. Pag-aaral sa mga bagay-bagay na malaman na dapat nating malaman tungkol sa ating panampalataya. Mga bagay-bagay na dapat nating malaman paano tayo unlad sa pagsasaksi sa ating buhay, pananalig at panampalataya sa Diyos. At kung paano tayo umibig sa Diyos at paano maglingkod sa Kanya at paano gagawa ng mabuti upang tayo'y magkaroon ng biyaya ng buhay. Sapagkat ang tao ay may kamatayan, atin pong matanggap na ang kamatayan sapagkat alam natin na pagkatapos sa buhay dito sa mundong ibabaw, mayroon pong buhay sa kalangitan na walang hanggan. Kapag tayo mapabilang doon at upang tayo mapabilang doon, kinakailangan natin na gumawa ng mabuti, magkaroon ng ugali na mabuti. Kaya pakisabi sa katabi mo, magpakabuti ka. Magpakabuti, magpakabait. Ito yung ating pagkaroon ng pag-asa na tayo ay magkaroon ng buhay sa piling ng Diyos at magkaroon ng buhay noon hanggan upang tayo'y magkaroon ng buhay. Una, manalig tayo sa Diyos na hindi nag-alinlangan. Pangalawa, ating ibahagi ang ating buhay panampalataya sa ating kapwa sapagkat ang pananampalataya o pananalig natin sa Diyos na ipinabahagi, ito'y nagpapaunlad. At pangatlo, na magninilay-nilay tayo at mag-aaral at magninilay-nilay pa upang lalo tayong lumago sa ating buhay, pananalig at panampalataya. Sinasabi nga ni San Agustin, una, ako'y nananalig at sa aking pananalig, nakilala ko ang Diyos. At nang nakilala ko ang Diyos, lalo pang yumayabong ang aking panampalataya. Naway, hindi lang tayo sa debosyon. Kinakailangan natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa buhay at isa practice ito upang ang ating pananalig ay lumago at upang tayo'y magdala o magbahagi ng pananalig sa ating kapwa-tao sa modernong panahon na halos lupaypay na ang buhay pananalig. Kinakailangang buhayin natin ang panibagong panahon sa pamagitan ng pananalig sa Diyos upang ang Diyos ay maging sentro ng buhay, maging saysay at kabuluhan ng ating buhay upang ang lahat ay may pag-asa sapagkat tayo'y mabuhay rin dahil sa pananalig sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na nausuran ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magulit. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa buhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ipanalangin natin sa Diyos Ama ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na may karamdaman. Magsusumamo tayo at hingin natin ang pagalingan mula sa Diyos at manalangin tayo. Panginoong buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ipagpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at pagkakawanggawa. Manalangin tayo.
Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga manggagamot, mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nasa buhay relihiyoso, manatili nawa silang mga aktibong saksi at tagahatid ng paghilom na dulot ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipon ngayon, masundan nawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap sa mga kapatid nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoon, nagkaloob ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming banal, isinugo mo sa amin ang iyong anak upang pagalingin ang aming katawan, isip at kaluluwa. Ipagkaloob mong lagi naming pakinabangan ang kanyang kapangyarihang magpagaling ngayon at magpakailanman. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin kayo, batido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumiyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama ng kapantunay marapat niya kay aming pasalamatan sumitan sa Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ng kanyang loob sa pagkakamali ng tao na siyang sinukob. Kahit minabuti niyang siya'y pinanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnay namin sa iyo huwag magwakas. Kay kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Pagsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Kristo.
Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan nilapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na wala Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga regaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sa Mary. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant and you are my king. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord.
Ngayon po ay St. Peter's Pence. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection na gagamitin sa apostoliko at gawaing pagkakawang gawa ng Santo Papa sa Roma. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsasimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayan naman kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming may alay. Sa pagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayong narito at kayong manaugnay sa iba't ibang social media platform, kayong mga nakiisa sa magitan ng live streaming sa iba't ibang paraan. Naway, ang inyong panalangin na dinggay ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church sa pamagkatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway, ang Panginoon ay magbigay sa inyong biyaya, siksik, liglig at nag-uumapaw. Pananalig o panampalataya ay siyang dapat nating gawin. Una, sa pamagitan ng ating malalim na ugnayan sa Diyos, sa buhay panalangin, sa kawang gawa, sa pagkaroon ng mabuting ugali at paggawa ng mabuti sa kapwa. Ngayon po ang pagsusubas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga bagay na pasubasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumir. Mahal na pong Isus Nazareno. Hinagpusan ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kiningan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahen na salat mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin natin ang ating Pong Isus natin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.